Hi guys, this is Ate Zen from Easy Excel with Zen. In this video, pag-uusapan natin how to consolidate your data from various sources in multiple ways. To show you more, let's proceed to my spreadsheet. These are the ways how to consolidate our data. So pag sinabing consolidate, pagsasama-samahin natin yung information from different sources. So galing man siya sa ibang workbook or galing man siya sa ibang system, i-consolidate natin siya into one place para yung reader ng report natin is isa na lang yung titignan niya. Hindi na niya kailangan buksan lahat ng reports or individual reports from different sources para lang maintindihan niya kung ano na nangyayari sa business niya. So basically, consolidation is combining all the information into one place. Ano naman itong D dito sa 2D sum and 3D sum? Itong D stands for database. So, sinasum or kinakount niya yung information from a given database based on a given criteria. So, basically, itong number 1, itong 2D sum, hindi naman siya consolidation ng data. Isinama ko lang siya dito para ma-familiarize kayo kung ano itong 2D sum. Basically, ginagawa na natin to. Very basic to kasi ito yung adding lang ng information on a row-wise or column-wise. So, to show you more, let's go to one of my data. Okay, let's go to 2018 information. Pag in-add natin itong row na to, yung result is 2D sum. Pag in-add naman natin yung column, yung result is 2D sum. So, ito yung 2D sum per row, ito naman yung 2D sum per column. Now, start na tayo how to consolidate our data. So, what is the first topic? It's consolidation on a traditional way. Consolidation on a traditional way. So, basically, baka narinig nyo sinasabing i-link lang. So, pag sinabing ni-link lang, either gumagamit tayo ng plus sign or minus sign. So, pag sinabing i-add, plus operation na ginagamit natin. Pag sinabing i-deduct, minus operation ang ginagamit natin. So, papakita ko lang sa inyo kung paano yung traditional way how we are consolidating our data. So, this is our data for 2018, 2019, and 2020. So, pare-pareho sila ng header row-wise and column-wise. So, ito yung mga collection from different branches and with different modes of payment. I-consolidate natin po yung magkano ang nakolekta ni branch A, B, C, and D as per the mode of payment. Okay? So, ito yung sheet natin for the consolidation. Kinapit ko lang lahat ng header sa row and header sa column. Okay? So, equal sign. Punta tayo sa 2018. Then, i-click natin si cash, yung first line. Okay? And then, dagdag natin si plus sign because we are adding, we are consolidating. Okay, and then proceed to 2019. Click natin ulit si cash, yung first line, and then add natin si plus. Okay, and then go to 2020. Click ulit natin yung first line sa cash, and then enter. So here, in-add natin si 2018. Yung cell reference is B2. 2019, ang cell reference is B2. Si 2020, ang cell reference is B2. So, not necessary naman na pare-pareho sila ng cell reference kasi nga, manual natin nililink o ina-add yung mga information. So, sa data lang na pinapakita ko sa inyo, pare-pareho ang cell reference nila. Pero, may mga instances na hindi pare-pareho. Okay? But since it's manually done, nasa sa inyo na kung nasa inyong cell reference. So, na-consolidate na natin yung information sa collection ni branch A with mode of collection, cash. Kakopy lang natin yung formula from different rows to different column. Yan. So, na-consolidate na natin lahat ng collection from different branches with different mode of payment. Now, let's proceed to another way of consolidating our data. So, it's called 3D sum. Anong pinagkaiba ni 3D sum dito sa consolidate using traditional way? Dito sa 3D sum, gagamit tayo ng formula na naka-built-in na mismo sa ating worksheet. And hindi na natin kailangang mag-choose ng cell reference to link or to add that particular information. So, to show you, let's go to my consolidated 3D sum worksheet. So, ito yung ating consolidated 3D sum. So, pwede nating ilagay ang ating consolidation in any cell sa worksheet natin.
But for now, I will choose dun sa pinakaunang row. Okay? And then let's go to the tab data. Choose consolidate. Okay? And then let's just delete all this information. Highlight and then delete. Okay. So if you can see, may function dito. So iba-iba yung function na pwede natin gamitin. But since we are combining all the information, so we will be using sum. Okay. And then mag-start na tayo mag-link or mag-highlight ng ating database. Okay. So 2018, just highlight all your data. Okay, including the headers and the headers on the left. And then, click Add. Then, proceed tayo sa 2019. Same way, highlight lang natin yung buong database. Then, click Add. So, tayo sa 2020, highlight all the data. Then, click Add. And then, dito sa baba, use labels in top row and left column. Pag hindi siya nakaklik, ang mangyayari is, wala ring header yung ating data. So, let's try first without checking this top row and left column. Okay, so, kinonsolidate na niya, pero wala tayong header dito sa taas, wala rin tayo dito sa baba. Okay? So, para mas maganda, or hindi na natin kailangan mag-add ng mga header natin, let's just put a check mark on those two fields. Let's put again our cursor on the corner. Okay? And then click consolidate. Put a check mark on these labels, top row and left column. Then, here it comes. And nandyan na yung ating mga headers. So, nasa sa inyo na kung i-format nyo siya. So, kakopy lang natin yung formatting nito. Okay, copy the format and it will be formatted accordingly. Ayan. Let's move on to the next topic, consolidation static. Dun sa consolidation using traditional way and using 3D sum, lahat ng data natin is nag-start sa first row ng ating database or ng worksheet. So, in 2018, nasa A1 ang cell reference. 2019, nasa A1 din siya. And then, 2020, nasa A1. And yung arrangement or placement ng bawat information is uniform, standard siya. Para pag nag-proceed tayo sa consolidation, hindi mahihirapan si system na i-add yung bawat information. Dito naman sa consolidated static, babaguhin natin yung place ng bawat or babaguhin natin yung place ng ating mga database. So, to 2018, lalagay ko siya sa bandang gitna. Si 2019, mag-a-add ako ng row sa taas. 2019, si 2020, lagay natin sa gitna. And then, mag-add din tayo ng row. So, nakita nyo ngayon, hindi na sa A1 ang umpisa ng ating mga database. Iba-iba na yung location niya. So, kaya pa ba siya i-consolidate ng ating Excel? Yes, kayang-kaya pa rin natin yan. So, delete lang natin ito. Okay. Again, let's go to the, punta tayo sa pinaka-corner, or if you want, pwede naman dito sa gitna. Okay, so let's try naman dito sa gitna. Let's proceed to the tab data and then click consolidate. Okay, let's delete all this information again. Let's start again. Okay, the function is sum, and then the reference is you have to click this small button here. Okay, then 2018. So i-highlight lang natin yung ating data again, your table natin. Then click add. Proceed to 2019. You just highlight your table. Click add. 2020, highlight again your table, then click add. Then, we have to put a tick mark or check mark on these labels, top row and left column. So, ayan. Ganun pa rin yung naging result, hindi nagbago. So, iba-iba man yung location ng ating mga data, ng table natin, pag ginamit natin yung consolidate na information or na formula dito sa ating Excel, mako-consolidate niya pa rin lahat ng information. So, ito yung static. Pag binago ako sa 2018, kunwari, ginawa ko itong 0, okay, 290 pa rin siya. Hindi siya nagbago. Okay? So, kung magkakaroon ng movement or changes sa bawat worksheet, hindi magbabago yung consolidated worksheet natin. Kasi nga, static siya. Okay? So, ibalik natin yun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo
yung nakalink naman siya. Na kahit magbago yung individual worksheet, ma-update pa rin yung ating consolidation. So, yun yung next topic natin, consolidation link. Okay, dito tayo sa worksheet na consolidation na nakalink. Okay, dito tayo sa cell reference C3. Again, let's go to tab data, click consolidate. Then delete all the references here. Okay, the function is sum. And then reference, click this small icon here. So, i-click natin si 2018. Click add. Then 2019, highlight the table, click add. 2020, highlight the table, and then add. So ngayon, i-click natin, lagyan natin ng check mark yung top row, left row, and this time, create links to source data. Ayan. So, itong si branch A with mode of collection cash is 290. Pag tinanggal ko si 80 dito, magkakaroon ba ng changes? Tignan natin. Yes. From 290, naging 210 siya. So, nagbabago yung information sa ating consolidation kasi nga nakalink siya sa ating source data. Ayan. Then, kita nyo dito, nakagroup na yung ating mga information. Kung gusto nyo makita yung breakdown nitong 290, i-click lang natin itong plus sign dito sa left side. So, click. Okay. So, ito na yung mga details. Ito yung sa 2018, 2019, and 2020. Same way sa branch B, branch C, at branch D. So, basically, naka-subtotal na siya, naka-group na siya per branches. Okay, so, i-close lang natin. Just click the number 1 there. Okay, so, ito is addition ng information from different worksheets. So, applicable ba to if the information is from different workbook? Yes po. So, let's just add another worksheet here to perform our operation using the information from different workbook. So, ito tayo. So, different. So, we'll just name it as conso, then workbook. Okay. Then, go to the tab data, click consolidate. And then, from the reference, let's go to the 2018 workbook. Okay. Highlight the data, the table. Then, click add. Okay, and then go to 2019, highlight the full table or the whole data, then click add. Okay, and then let's go to 2020, highlight the full table, and then click add. And then use labels in, put a check mark on these two, and then create links to source data. Okay, so let's go to our consolidation now. So, as you can see, it was added, consolidated here again in our worksheet. So, we can consolidate if the information is from the same workbook, okay, using different worksheet, or from different workbooks or files, okay. So, maybe nakasave siya sa ibang drive or sa ibang network drive. So, as long as meron tayong access sa mga files na yun, pwede natin siya i-consolidate. Okay? So, same way, andun din makikita natin yung details ng bawat collection. So, nag-group na siya into different branches, into different mode of collection. So, I hope nakita nyo yung differences ng bawat isa. Okay? Nakita nyo how to consolidate using the traditional way, which is yung link. And then yung 3D sum, which is yung location ng bawat information or location ng ating table is pare-parehas. Okay, and then pinakita ko rin yung consolidation on the static way, okay, na hindi magbabago yung data natin pag nagkaroon ng changes dun sa original source. And the last one is consolidation na nakalink siya sa source data. So any changes na mangyayari sa original source, na-update din yung ating consolidation. Okay? So I hope ma-apply nyo lahat ng ito, especially yung mga nagko-consolidate na kanilang mga financial statements, na kanilang mga aging, na kanilang mga iba't ibang reports. So, hope ma-apply nyo to sa inyong mga data. So, salamat and God bless everyone. Keep safe. Please don't forget to subscribe to my channel and share this to your friend. Keep safe everyone. God bless.